Okay na, kanina pa. Tunay ba ang aking salita ay nasa inyong puso? Naniniwala ba kayo na naniniwala ba kayo na kayo tunay na nananampalataya bagamat ako hindi niyo nakikita? Pakasuriin ninyong mabuti ang inyong sarili. Kapakinabangan ang mabuhay sa bagong pagkatao, paghahanda. Good morning mga kapatid. Nang tayo tawagin ng Diyos, pinatawad tayo sa mga kasalanan. Ibinigay sa atin ng Panginoon ang Espiritu ng pananampalataya. Binigay ang Holy Spirit. Binigyan tayo ng isang bagong kalikasan. The newly resurrected life. Ito ang ibinigay sa atin. Ngayon, meron tayong kalaban. Hindi demonyo ha. Kasi natalo na yung demonyo eh. Doon sa krus ng Mount of Golgotha, natalo na si Satanas. We are free from the law of sin and death. At ang huling tatalunin ni Kristo ang kamatayan. Yan sa rapture. Pagdating ng rapture, lalamunin ng kamatayan, talo na. Malapit na maghari ang Panginoong Hesus sa lahat. At ibibigay niya ang paghahari sa Ama sa lahat, sa lahat. Pero ngayon, meron tayong kalaban. At ang kalaban natin, nasa loob mo. If the kingdom of God is within you, yung enemy mo, nandun din sa loob mo. Kung paano ang Diyos Ama at ang lahat ng anghel nakatira sa New Jerusalem, sa third heaven, ay yung naging kalaban nila, nandun din eh. So, meron tayong kalaban sa loob natin at tawag yan, old self. O yung lumang pagkatao. Para talunin yan, ibinigay sa atin ng Diyos ang bagong pagkatao. Nung mamatay ang Panginoong Hesus sa krus, kasamang napako sa krus yung lumang pagkatao. Nung muling nabuhay ang Panginoong Hesus, binigyan tayo ng muling pagkabuhay. The new resurrected life o isang bagong nilalang. Ngayon, yung isang bagong nilalang na yan, kailangan i-maintain mo. Magiging vigilant ka. Magkakaroon ka ng consciousness o awareness na bago ka. Kasi kung wala kang awareness na ikaw bago, hindi mo babantayan yung luma. Ang luma laging kumikilos yan. Kasi malakas yung kasangkapan ng luma Ang kasangkapan ng luma, yung ating katawan. Nandun ang lahat ng kasalanan. Kaya ang lumang pagkatao, kapag pinakilos mo yan at hindi mo dininay, meron siyang kapangyarihan agad, yung katawan. Kaya sabi, iaala yung katawan bilang handog na buhay. Kung hindi mo iaala yan, gagamitin niya ng lumang pagkatao mo. Yung bagong pagkatao mo, hindi makakalabas. We are perfect when we are born. Yung espiritu at kaluluwa nung baby tayo, yun din yung espiritu at kaluluwa nung ma-born again tayo. That's perfect. Wala nang idadagdag doon o ibabawas. Kung muna dumihan tayo at kumain tayo ng bunga ng pagkaalam ng tama at mali, nagkaroon ng maraming invensyon ang mga tao. Kaya kita nyo, ang sumisira ng kalikasan, yung modernization, yung industrial revolution, yung mga factory, yung lahat ng mga invention. Because people make inventions. Kaya sabi ng Diyos, sisirahin ko din na sumisira ng earth. Malapit na yan. Paghihigantihan yan, lahat na sumira sa earth. Ngayon, itong bagong pagkatao ibinigay sa atin ng Diyos, laging nandyan yan. Kaya yan ay isang malaking pagpapala sa atin. Yun yung ibinigay na bagong buhay. Ngayon, meron kang responsibilidad na i-maintain ang isang bagong buhay. Huwag kang papayag na ang lumang pagkatao kumilos kasi mandaraya yan. Sabi sa Jeremiah 17:9, ang puso ay mandaraya ng higit sa lahat ng bagay. Totoong masama. Sinong nakakaalam? Ang mga naging Kristiyano na, nalalaman na merong masama sa loob natin na kailangan itakwil, i-deny. Sabi ng Diyos, sa Luke 9:23, basahin natin ha. Sinasabi niya sa lahat, kung ang sino mang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili at
pasanin sa araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. So, hindi ka basta makakasunod sa Diyos nang nandyan yung lumang pagkatao mo na hindi mo itinatakwil. Kasi nung tayo ay iligtas ng Diyos sa kamay ng demonyo, we are free from the law of sin and death. Meron ka na ngayon kapangyarihang mabuhay sa isang bagong buhay. Kasi ipinako sa krus yung luma, binigyan ka ng bagong pagkatao. Pwede ka na magpakabanal-banal, pwede mo nang masunod lahat ng kalooban ng Diyos. Romans 6:22 yan. Dadagwat ngayong mga laya na kayo sa kasalanan at naging mga alipin ng Diyos, kayo ay mayroong inyong bunga sa ikababanal, at ang wakas ay ang buhay na walang hanggan. So, meron tayong sakripisyong gagawin. Isang pagpapagal, isang pagpapakabanal. I-maintain natin ang bagong pagkatao na ibinigay sa atin. Bago maisuot yan, huhubarin mo yung dati. Itatakwil mo ang dating pagkatao mo. Ibibilang mong patay para makagawa ang bagong pagkatao. Ngayon, sinasabi ng Romans 6:11-14, ito gagawin mo para magtagumpay ka sa bago. Gayon din naman kayo, ibilang ninyong kayo'y tunay na mga patay na sa kasalanan. So, ibibilang mo, yung lumang pagkatao mo, patay na yun eh. Hindi ka nagagawa ng kasalanan. Kasi ang kasalanan nasa katawan eh. Pag pumayag ka na mabuhay ang luma, gagawa ang kasalanan sa katawan. Kaya sabi ni Pablo, ano ba ito? Ano ba itong nasa loob ko? Gusto kong gumawa ng mabuti, hindi ako makagawa. Merong isang kapangyarihan sa loob kong gumagawa. Yung gusto kong gawin, iba ginagawa, masama. Hindi ako ito. So yung bagong pagkatao ni Pablo, sabi niya, hindi ako yun, bago ako eh. So yung gumagawa sa akin, yung katawang makasalanan. Kaya nagkaroon siya ng revelation. Itakwil. Sandali ha. Itatakwil yung lumang pagkatao. Hindi mo ihahandog ang sangkap ng laman mo para gumawa ng kasalanan dahil kaya mo na eh. Meron ka ng self-control. May bunga ka ng Espiritu Santo. Huwag nang manghari ang kasalanan sa inyong katawang may kamatayan. So yung kasalanan nasa katawan eh. Pag pumayag ka maghari ang kasalanan sa katawan, makakagawa ka ng kasalanan. Pumayag ka eh. Upang kayo magsusunod sa kanyang pita. At huwag din naman ninyong ihandog ang inyong mga sangkap sa kasalanan na pinakakasangkapan ng kalikuan. Huwag kang papayag na gamitin ng katawan ng lumang ligas na makagawa ng kasalanan. Kundi ihandog ninyo ang inyong sarili sa Diyos. So ialay mo yung sarili mo, espiritu mo, kaluluwa at katawan mo. Yun ang sarili natin eh. Yun ang bagong buhay, yun ang bagong pagkatao. Iaalay mo na sa Diyos yan. Bilang alipin ng Diyos, na susunod ka na bilang Diyos. At Lord and God ang Diyos. Panginoon at Diyos mo na si Kristo. At saka ka lang makakasunod talaga. Kasi yung papasanin mong krus, yun yung utos ni Kristo, sabi sa Galatians 6:2. Kasi may papasanin kang krus araw-araw eh. Kasi ang buhay, ang bagong buhay, ngayon lang lagi. Kapag ang bagong buhay ay hindi mo pinakilo sa araw na ito, na mismo na yung araw na yon. Kasi ang buong buhay natin is on that day only. On this day. Today is the day of salvation. Laging ang bagong pagkatao ay bago. Kasi itong araw na to bago eh. So, bagong pagkatao. So, mabubuhay ka lang ngayon. Huwag kang maging problematic kasi ang lumang pagkatao, problematic siya. Lagi siya nag-iisip sa nakaraan, sinisisipan niya sarili niya, at lagi siyang natatakot sa future. Ang ginawa ng Diyos, lumikha ng bagong pagkatao na mabubuhay lang ngayon. So kung meron ka mang problema, huwag mong problemahin yung future yun eh. At saka hindi masosolve yun. Hanggat hindi dumadating yung ngayon. Kasi ang pag-solve ng problema, laging ngayon eh. Hindi sa future. Kaya matututunan natin mabuhay ng mapayapa sa araw na ito lagi. Lagi tayo magiging mapayapa. At bubuhatin natin ang krus ni Kristo araw-araw. Siya yung kapayapaan ng Diyos eh. The peace of God is Jesus Christ eh. Kaya kung ikaw magiging mapayapa, si Kristo magiging kapayapaan mo. Bubuhatin mo yung krus araw-araw. Hindi mo naman mabubuhat ang krus kung hindi mo tatalikdan ng dating pagkatao. Kaya sabi, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin, talikdan niya ang kanyang datihang pagkatao, buhatin niya ang krus at sumunod siya sa akin.
So ito sabi sa Galatians 6:2, magdalahan kayo ng mga pasanin ng isa't isa at tuparin ninyong gayon ang kautusan ni Kristo. So ang kautusan ni Kristo, mabuhay tayo sa bagong pagkatao. Magbantay tayo sa luma. Be on guard. Pag naramdaman mo kumikilos ang luma, stop. Pipigilan mo yung luma. Hindi ka pwede. Patay na ako Patay na yung dati kong pagkatao. Ang nabubuhay sa akin ngayon, bagong pagkatao. So hindi ako magkakasala. Say no to sin. Kasi wala nang kapangyarihan ng kasalanan. Kaya ang talagang kalaban natin ay ang ating sarili. Hindi si Satanas, talo na Nananalo si Satanas kung pumapayag ka yung kasangkapan niya. Meron siyang agent sa katauhan natin, lumang pagkatao. Yun ang ginagamit niyang makapangyarihan sa atin Kaya ang lahat ng tao, anak ng pagsuway, lumang pagkatao Kaya kailangan i-born again uli Para yung malinis na espiritu at kaluluwa ng sanggol na yon, perfect. Kaya lahat ng sanggol sa langit, perfect Ibinabalik tayo doon sa pagiging perfect ulit. Kaya ang ating spirit is perfect and justified. Ang kaluluwa natin, pine-perfect din. So pumayag ka ma-perfect yung kaluluwa sa pag-aalay ng katawan bilang handog na buhay. Mag-ingat ka, sabi, baka mahulog ka, magsawa ka. Sabi sa 2 Peter 3:17. Ito kasi ay problema. Sa mahabang panahon ng pananampalataya, yung ibang Kristiyano nagsasawa. Ayaw na sumunod, ayaw magpatuloy na pagsunod, bumibitaw. Ayaw niya maging laging sumasampalataya. Paano kung datnang ka sa araw na ito? Kagaya ngayon, kung dumating ang Panginoon sa araw na ito, ang daming hindi naligtas. Hindi ka nabuhay sa bago Ang bagong buhay, mabubuhay siya sa pagsamba, sa pagpupuri, pagsunod sa kalooban ng Diyos. O hindi mo sinunod, hindi yung dating pagkatao nag-ari. Nag-aari pa sa iyo dating pagkatao, dito, ang pangalan mo isusulat sa earth. Pag dating pagkatao, sa earth ka, kasi papalitan ng earth ng bago Yung bagong pagkatao, pupunta sa bagong earth New heaven and new earth. Luma ka. Ang pangalan mo, hindi nasulat sa aklat ng buhay. Sa earth, nakasulat. Kaya nga, mga minamahal, yamang nalalaman na ninyo ng una ang bagay na ito, ay magsipag-ingat kayo. Baka kung maligaw kayo sa pamamagitan ng kamalian ng masasama, ay mahulog kayo sa inyong sariling katiyagaan. So hindi ka na magtitiyaga, bibigay ka na, ayaw mo na. Tumitigil ka sa pananampalataya. And now, faith lagi Ibinibigay ko sa iyo sa araw na ito. Saksi ang langit at ang lupa, mamili ka. Sumpa ba o pagpapala, buhay o kamatayan, mamili ka. Paano kung sa araw na ito pinili mo hindi pagsunod? Di sumpat kamatayan na pinili mo. Hindi mo masisisi ang Diyos, pinapili ka binigyan ka ng bagong buhay na mabubuhay sa bagong araw na ito. Kaya sabi niya, today is the day of salvation Kasi nung maborn again tayo, perfect na uli yung spirit Yung kaluluwa nire-restored para ma-restore yung kaluluwa, pumayag kang ialay ang katawan. Kasi nandiyan ang kasalanan Gagamitin niya ng lumang pagkatao. Kaya mag-ingat ka, sabi sa 2 John. Mag-ingat kayo, 2 John 8. Mag-ingat kayo sa inyong sarili. So ang kalaban mo, sarili mo. Ang magpapabagsak sa iyo, yung dati mong pagkatao. Pag hindi mo sinupil ang dating pagkatao, hindi mo nirendahan yan ang magpapabagsak sa iyo. Ang kailangan, pakilusin mo ang bagong pagkatao. Ibihis mo na yung bago, masunurin ka sa Word of God. Katulad ka ni Kristo. Ang ulo ay katulad ng katawan. So nasa iyong pagpapasya yan. Hindi ka namin pwedeng pilitin. Hindi ka rin pipilitin ng Diyos. Bahala ka. You're on your own. Ibinigay sa iyo Espiritu Santo, ibinigay ang faith. O ano pa kulang? Wala na. So nasa iyo ngayon yan, pagpapakabanal. Pipiliin mong mabuhay sa bagong pagkatao. Kaya pinag-iingat ka sa iyong sarili upang huwag niyong iwala. So, sino magwawala ng kaligtasan? Ikaw. So, huwag mong iwala ang kaligtasan ibinigay sa iyo. Kasi, maliligtas ka pa lang Binigyan ka pa lang ng kapangyarihang maging anak ng Diyos. Authority to become. So, gawin mong totoong anak ng Diyos na katulad ni Kristo.
Naging masunurin si Kristo sa lahat ng utos ng Ama hanggang sa kamatayan. So alam ba natin kung kailan tayo mamamatay? Hindi. Kaya nga meron tayong panalangin na ang lahat ng members ng LCJ Ministry na Palatio, yung tunay na totoong Kristiyano, yung nabubuhay sa bago, yung nagsasakripisyo, hindi mamamatay. Sabi ni Kristo, I am the life and the resurrection Ang sino mang sumasampalataya ay hindi mamamatay. So present progressive yun. Araw-araw ka sumasampalataya. Araw-araw ka naghahanda ng kaligtasan. Araw-araw na hindi mo pinakikilos ang luma. Kasi anytime kikilos yan pag pinakilos mo. Kaya ibibilang mo lang na patay i-deny. So nandyan pa rin yan. Kasama natin lagi ang kaaway. At ang matinding kaaway mo ay ang dati mong pagkatao. Na aming pinagpagalan kundi upang tanggapin ninyo ang isang lubos na kagantihan. Sabi sa Jeremiah, mandaraya yan dating pagkatao, yung puso. Napakasama niya. Anak ng Diablo yan O ano pakikilusin mo, anak ng Diablo o anak ng Diyos? Ikaw ang magdidesisyon. Sabi sa 1 John 3, pumunti kong mga anak, huwag kayong padaya kanino man. Ang gumagawa ng katwiran ay matuwid, gaya niya na matuwid. Ang gumagawa ng kasalanan ay sa Diablo. Sino yung gumagawa ng matuwid? Yung bagong pagkatao. Sino yung gumagawa ng kasalanan? Yung dating pagkatao. Yun ang sa Diablo. Ikaw ba'y sa Diablo na o hindi? Hindi na. May bago ka ng pagkatao Pero watch, on guard. You have to watch on guard. Kasi kikilos yan. Pag kumikilos yan, sino pipigil yan? Ikaw. Ikaw ang susupil dyan dahil dating pagkatao may ibibilang mong patay Ang gumagawa ng kasalanan ay sa Diablo. Sapagkat buhat pa ng pasimulay nagkakasala ang Diablo. Sa bagay na ito'y nahahayag ang anak ng Diyos upang iwasak ang gawa ng Diablo. So ipinapahayag sa atin ng Diyos ang paraan para wasakin ang gawa ng Diablo. Itakwil ang lumang pagkatao, huwag kang pumayag na kumilo, na gamitin ang katawan. Ihain mo yung katawan bilang handog na buhay. Ang sino mang ipinganak ng Diyos ay hindi nagkakasala. Sino yung ipinanak ng Diyos na hindi yung bagong pagkatao. Hindi nagkakasala yun. Ang nagkakasala, ang lumang pagkatao. So magkakasala ka kapag pinayagan mo yung luma na kumilos. Pag hindi mo pinayagan, hindi ka nagkakasala. Magkulang ka man o magkasala, yung bagong pagkatao mo, pinatatawad ng Diyos yun. Kasi gusto mong mabuhay sa bago. Tinitignan ng Diyos yung puso mo Talagang gusto mong mabuhay sa bago. Kaya lang, walang matuwid nga o mabuti sa lupa na hindi nagkakasala. Okay sa Diyos yun. Pero yung nakikita mong kumikilos ang dating pagkatao mo, sinuportahan mo pa. Sinundan mo pa, sinanay mo pa, pasalayasin ka na ng Diyos sa dami ng iyong kasalanan. Upang sapagkat ang kanyang binhi nananahan sa kanya. We are born from God. We are born from the Spirit. Ipinanganak tayo ng Ama ng mga Espiritu. At pinabanal na ang Espiritu ng matuwid na member ng pangkalahatang iglesia ng mga panganay. At siya'y hindi maaaring magkasala sapagkat siya'y ipinanganak ng Diyos. So yung bagong pagkatao, hindi pwedeng magkasala. Kaya pag pinakilos mo yung bago, susunod ka sa Word of God. Pag nasa Word of God ka, wala kang kasalanan. Kasi si Kristo nasa iyo wala namang kasalanan si Kristo. So ang pagsunod sa kalooban ng Diyos, ang kabanalan. So pinag-iingat tayo, mag-iingat ka. Sabi sa 1 Timothy 4:16, mag-ingat ka sa iyong sarili. O tinan mo, hindi sinasabi dito mag-iingat ka sa demonyo, Wala ka mababasa magtalo na Ba't ka mag-iingat sa isang talo na? Talo na nga Tinanggalan nga yun ng ngipin ng pangil. Bungal na si Satanas. Ang pantakot na lang niya, atungal. He is like a roaring lion. So like na lang roaring lion na lang siya. Ang ginagawa niya, gumaganon siya, matatakot ka para pumunta ka doon sa mga batang leon.
Kasi ang paglupig ng mga leon, bypack yan eh. Grupo-grupo eh. Ang ginagawa ng demonyo, tatakutin ka, babaksa ka sa mga masasamang espiritu ng mga alipores niya. Eh wala nang kapangyarihan kasi yan sa Satanas eh. Kaya huwag kang matatakot. Like a roaring lion na lang yan eh. Ang pag-ingatan mo ang sarili mo. Mag-ingat ka sa iyong sarili at sa iyong turo. Ano ba pinaniniwalaan mong aral? Aral ba ni Kristo? O aral ni Muhammad? Aral ni Gautama Buddha, ni Confucius, si Zoroaster, si Bahay? Ano pinaniniwalaan mong aral? Aral ni Kristo. Manatili ka sa bagay na ito. So yung pinananampalatayaan mo, salita ng Diyos, manatili ka dyan. I-maintain mo kabanalan. Sapagkat sa paggawa nito, ang iyong sarili, ililigtas mo, at pati ng mga magsisipakinig sa iyo. Kasi magtuturo ka din sa asawa mo, sa anak mo. Eh paano ka magtuturo sa asawa at anak mo kung sarili mo hindi mo maturuan? Anong turo ibibigay mo? Anong example magagawa mo kung hindi mo ginagawa, di ba? Mag-ingat tayo sa huling araw na ito, Luke 21. Kasi lahat na, nandyan na. Nakahanda na yung Antikristo, nakahanda na rin ang false prophet. Ready na ang New World Order, ready na rin ang new form of religion, one world religion. Ang humahadlang na lang ang rapture. Pag inalis na ang iglesia, lulutang na ang Antikristo. Simula na ng agenda ng pag-aari ni Satanas sa mundo. Naibigay na sa masama ang sanlibutan ito. Pumayag na ang Diyos. Kaya ang ginagawa na lang niya, tinuturuan tayo na pagdating ni Kristo, may dadatnan siyang sumasampalataya. Merong nabubuhay sa bagong pagkatao. Para yung lahat ng bagong yun, na pagkatao, dadali niya sa bagong langit at bagong lupa. Pero bago doon, yung lahat ng bagong likas, maghahari ng 1,000 taon muna. Pero kailangan kang be on guard. Pinag-iingat tayo. Ito sabi, dadagpat mag-ingat kayo sa inyong sarili. Ang dami mo nang binasa talata, puro yun. Yung 2 John 8, yung 2 Peter 3:17. Yung isa pa, anong number yun binasa ko sa'yo? 1 Timothy 4:16. Ito ngayon, binabasa ko sa inyo, Luke 21:34 to 36. Mag-ingat kayo sa inyong sarili. Baka malugmok ang inyong puso sa katakawan, sa kalasingan, at sa mga pagsusumakit ukol sa buhay na ito. Yung lumang pagkatao, wala siyang ginagawa o iniisip kundi pagsusumakit sa buhay na ito. Yung lumang pagkatao kasi makasanlibutan. Wala siyang iniisip kundi problema ng sanlibutan, ano yung bibili niya sa sanlibutan, ano yung gagawin niya sa sanlibutan. Ang pag-ibig ng Ama ay wala sa iyo. The lust of the flesh, lust of the eyes, the pride of life. Wala sa iyo pag-ibig ng Ama, wala si Kristo. Kaya malalaman mo sa sarili mo kung totoo ka o hindi. Pagsusumakit sa buhay na ito at dumating na bigla sa inyo ang araw na yun na gaya ng silo. So kapag dumating yung araw na yun, pagbaba ni Kristo, dinatnang ka, nasa lumang pagkatao, naging silo sa iyo, natrap ka ni Taning. Si Machi, yung trap, double trap. Napapanood niyo ba sa TV yun? Yung aso, na meron siya nagtatrap, nagdodrawing na kunwari, kuweba. Hindi niya madali yung kalaban eh. Nasabihin ng aso, trap, double trap. Nadadali tayo ni Taning. Kaya situin na ikaw ay nasa bagong pagkatao. Tinitignan mo yung luma, baka lumabas. Babantayan mo. Nag-iisip ka na naman ng problema. Luma, oops. Balik ka sa present world. Bumalik ka sa bagong likas mo. Para makabalik ka, you can enter the now moment. Tingnan mo yung sarili mo. Pakiramdaman mo yung tubok ng puso mo. Yung paghinga mo, mag-focus ka, maghumihinga ka. Ibig sabihin, buhay ka. Nasa araw na ngayon. So, you are living today. Tingnan mo yung paligid para magka-presence of mind ka. O maalis ang mind mo sa isipin. Problema sa hinaharap, pagsisisi sa nakaraan. So, nabubuhay ka na ngayon. You are enjoying the now moment. Enjoyin mo yung hangin, yung ulap, lahat ng bagay ng creation, enjoyin mo ngayon. Para makaalis ka sa luma. Kasi ang bago, ang gusto niya lagi, payapa. Ang bago, gusto niya, tahimik lang siya lagi. Payapa siya. Kaya kapag gusto mo yung payapa, nasa bagong pagkatao ka. Eh, pumaayaw ni Satanas dun eh. Gusto niya, masira kapayapaan mo eh. Nangaagaw yun eh.
Satan came here to steal, to kill, and to destroy. Ayaw niya na si Kristo maghari sa iyo, ang kapayapaan ng Diyos. Ipipilit niya yung sarili niya. Kasi nag-uudyok na lang siya, nanunukso siya. Alam niya kasi pag natukso yung lumang pagkatao mo, may katawan doon na makasalanan, kilos agad yun. Madali niya mapakilos ang mga anak ng demonyo eh. Sandali lang, isang bulong lang niya, kilos na eh. Eh sa atin, meron ng bagong pagkatao, may bantay na yung luma. Hindi na basta makakilos ang luma. Maging aware ka, magkaroon ka ng God consciousness. At ang God consciousness, bagong pagkatao. Ang God's awakening on us, bagong pagkatao. Associated yun kay Kristo sa Diyos. So ikaw ay, hindi na ikaw yung dati. Hindi na ikaw si Lito, hindi na ikaw si Magno, hindi na ikaw si Larry. Ikaw ay isang bago na. Kaya papalitan na rin yung bagong pangalan. You are now associated with God. I am what I am ka na. Hindi ka na yung dating si Lito, dating si Magno, dating si Larry. Hindi na. Pero kailangan makipaglaban ka. You have to fight a good fight of faith. Kasi yung demonyong bungal, naku, napakagaling magpasok ng mga tot sa utak yan. Magaling siya dyan. Sabi sa 1 Peter 5. Ang gustong-gusto kasi ni Satanas, yung magpakataas-taas tayo sa Diyos, yung hindi tayo magpakumbaba. Magkaroon, ililigtas ako ng Diyos. Mabait yun eh. Kahit ganito ko, ililigtas ako. Lumang ligas na kaagad yung nasa iyo eh. Nangangatwiran eh. Ang bagong ligas, hindi nangangatwiran yun. Sumusunod lang yun. Nangangatwiran lagi ang luma eh. Kaya't kayo'y magbababa sa ilalim ng kapangyarihan ng kamay ng Diyos upang kayo'y kanyang itaas sa kapanahunan. So magpakumbaba tayo, ito kalooban ng Diyos. Bantayan ng luma na huwag tumilos, nagbuhay sa bago. Hubarin ang dating pagkatao at ibihis ang bago. Huwag kang papayag na makakilos ang luma o makagawa ng kasalanan ng katawan. Para itaas ka sa kapanahunan, inyong ilaga sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan. Ang laging nababalisa ang lumang pagkatao. Ilagak mo yung kabalisahan mo sa Diyos. Sapagkat kayo ipinagmamalasakit niya. Paano magagawa ng bagong pagkatao na maalis ang dati? Paano magagawa ng bagong pagkatao na mawala sa kabalisahan? Ito sabi yung 9. 8 pala. 1 Peter 5:8 yung katulad na 7. Kayo'y maging mapagpigil. So have that self-control. Pigilan mo yung lumang pagkatao. Kayo'y maging mapagpuyat. Be on guard. Watch! Tignan mo yung luma, baka kumikilos. Hindi mo alam, you are trapped. Puro luma ka na pala, hindi ka na bago. Habang isip ka ng isip, nasa luma ka. Ang bago, bumibitaw sa luma, yan eh. Lumalabas sa luma. Nagiging aware siya na siya bago nilalang. Ang inyong kalaban na dyablo, na gaya ng layong umuungal, like a roaring lion na lang yan. Parang umuungal na layo na lang yan. Ay gumagala na humahanap ng masisila niya. Para pumunta ka doon sa mga batang leon, doon ka lamunin ang mga batang leon. Pag tinakot ka, tatakbo ka doon, eh masarami siya alipores na masamang espiritu. Kaya yung tumatalikod, 7 masasamang demonyo pumapasok sa kanya. Merong mga alipores ng tanas na masasamang espiritu. Eh ganun si Satanas, tatakutin ka. Eh talo na eh, paano ba matatakot? Huwag ka matakot. Ang Diyos ay sumasayo para hindi ka lamunin ng mga masasamang espiritu. Na siya'y labanan ninyong matatag sa inyong pananampalataya. Fight a good fight of faith. Labanan mo. Paano lalaban? Pigilan mo yung luma. Pakilusin mo yung bago. Kasi kaya mo na eh. May kapangyarihan ka. Kasi yung luma, hindi napapasakop sa kautusan ng Diyos yan. Carnal mind cannot obey God's word. Ang lumang pagkatao ay carnal mind. Labanan inyong pananampalataya, yamang inyong nalalaman nga na ang gayong hirap ay nagaganap sa inyong kapatid na nasa sanlibutan. Romans 8. Kailangan labanan natin siya sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang buhay na ikinabubuhay mo ngayon sa pananampalataya kay Kristo na. Ang datihang pagkatao mo'y napakong kasama sa krus. At ang Galatians 2:20, hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Pananampalatayaan mo yun, paniniwalaan mo, you're dead. Your old self is gone. Patay ka na.
Sabi sa James 1:21-24, tignan mo yung sarili mo. Kaya't ihiwalay ninyo ang lahat ng karumihan at ang pag-apaw ng kasamaan. Yung lahat ng karumihan at pag-apaw ng kasamaan nasa lumang pagkatao na iyon ay embedded sa ating katawan. Meron siyang ginamit na instrumento, yung katawan. Kaya papalitan niyang katawan eh. Yung espiritu at kaluluwa mo, nandun pa rin eh. I-intact yung espiritu mo, justified na eh. Yung kaluluwa mo, nire-restore, nililinis ng salita unti-unti. Pag nalinis na yung kaluluwa mo at ikaw ay handa na mabuhay sa bago, pwede na palitan yung katawan na pinamumunuan ng kasalanan. So, pwede ka nang marapture. At pananatiliin ng Diyos, 1 Thessalonians 5:23, ang inyong espiritu, kaluluwa at katawan banal. Kasi pag nahiyahin mo yung katawan, kahit makasalanan, nababanal yan. Kasi yung gumagamit yan, yung kaluluwa at espiritu, banal na eh. So, pwede mong ihain na babanal. Kaso, hindi pwede yan naman na yan eh. Hindi papasok sa langit. Kailangan i-glorified. Kahit nababanal yan, hindi pa rin pwede. Kailangan palitan. Hindi panlangit yan eh, panlupang katawan. Earthly body. Yung heavenly body, yun yung glorified body na naka kay Kristo. Yun ang ibibigay sa atin. At tanggapin ninyo na may kaamuan. So, wag matigas ang ulo. Sumunod lang ng sumunod, lagi sumunod. Magsanay sa kabanalan, mabuhay sa bago. Ang salitang itinatanim na makapagliligtas ng inyong mga kaluluwa. So, save ka. Kapag ang salita ni Kristo na itanim sa kaluluwa mo at na-restore, maliligtas ka na. Kasi yung spirito, justified na yun, banal na yun eh. Ang pinababanal sa atin, yung kaluluwa. Yung decision making mo, yung emotion mo, yung kaisipan mo, yan ang kaluluwa. Ano na ba kaisipan mo? Ano na ba emotion mo? Bago na ba? Katulad na ba ni Kristo? Yung kaisipan mo, dati pa rin ba o nasa luma? Hanggang sa unti-unting mawala lahat yan, mahuhubad mo. Dapat maging tagatupad kayo ng salita. At huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. So maraming mandaraya sa palatiw. Yung nakikinig lang, hindi naman sumusunod. Madami kang ginagawang hindi pagsunod eh. Pag tumanggap ka ng pera, hindi ka nag-iigap at naghahandog eh. Pag dumadating ang linggo, hindi ka sumasamba eh. Araw-araw ka nabubuhay, pag may sitwasyon, hindi mo ina-apply ang word of God. O paano ka maliligtas? Nasa luma ka. Paano kung dumating si Kristo? Dinatnang ka, di-trap, double trap. Nasilo ka na. Sapagkat ko ang sino man ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, ay katulad siya ng isang tao na tinitignan ng kanyang talagang mukha sa salamin, sapagkat minamasdan niya ang kanyang sarili at siya'y umaalis at pagdakay kanya nalimutan na kung ano siya. Who are you? Whom you are identified now? Sa lumang pagkatao o sa bago? Pag sinabi mong bago, you are identified with God. I am what I am. Pag sinabi mong luma, ikaw pa rin si Magno, ikaw pa rin si Lito, ikaw pa rin sila. Luma yan eh. Kaya nga pati pangalan, papalitan eh. So identified ka sa luma. Paano ka ngayon maliligtas? Hindi ka maliligtas. Kaya binibigtayan tayo ng Diyos ng pagkakataon pa. May panahon pa para magsisi. May panahon pa, Romans 2. Pag hindi ka pa pumayag sa Diyos, darating ang kapahamakan mo, pagtatawanan ka, kukutsain ng Diyos sa araw na yun. Sabi niya sa Proverbs 1:21-30. Ako'y naghayag sa inyo, hindi kayo nakinig. Binaliwala niyo ang aking saway. Pag dumarating na sa inyo ang kasakunaan, at kayo takot na, tatawag kayo sa akin, hindi na ako makikinig. Hihingi ka ng tulong, hindi na. Pagtatawanan kita sa araw na yun, sabi ng Diyos. Lagi ako humihingi sa inyo ng, magbago na kayo, ayaw nyo eh. Ayaw nyo maging bago, luma ka pa rin eh. Nabubuhay ka sa luma. Tatapusin na kita, kakalusin na kita. Meron pagkalos ng grace period eh. Yun na nakakatakot eh. Baka akala mo, nasa Diyos ka pa, wala na pala. Bakit? Napakamasubayin mo, tapos nasa Diyos ka pa? Ang masunurin lang ang nasa Diyos. Romans 2:4-8. O hinahamak mo ang mga kayamanan ng kanyang kabutihan at pagtitiis at pagpapahinuod na hindi mo nalalaman na ang kabutihan ng Diyos ay siyang umaakay sa iyo sa pagsisisi. Kahit sunod-sunod ang pagkilos ng luma,
nandun pa rin ang Diyos sa atin. Namamanhig pa rin siya na magsisi na, magbagong buhay na, mabuhay na sa bago, huwag na sa luma. Ihain nyo na katawan bilang handog. Kaya kita mo sabi ni Pablo, ako'y namamanhig. Pag sinabing namamanhig, napakatindi na nun, nagmamakaawa. Na sana naman, matuto na kayo, ihalan nyo na yung katawan bilang handog na buhay para maalaman ninyo na magbago kayo ng isip, malaman nyo talaga kalooban ng Diyos. Yun ang kaluluwa eh. Ayaw ng kaluluwa, nire-reject, carnal mind po eh. Dadapot ayon sa iyong katigasan at iyong pusong hindi nagsisisi, ay nagtitipon ka sa iyong sarili ng puot sa kaarawan ng kapuotan ng paghahayag ng tapat na paghuhukom ng Diyos. So kung sa maraming bagay na hinihingi ng Diyos na magsisi ka na, ayaw mo pa rin, parami pa rin ang pagsalansa mo, ayaw mo magbago, delikado ka na, palalayasin ka na siya ang magbibigay sa bawat tao ayon sa kanyang mga ginawa. So ano yung ginawa mo? Nabuhay ka ba sa bagong pagkatao o sa luma lagi? Kaya sabi, ang pagtutulit, hindi pagtutulit, wala nang dahil, kundi ang bagong pagkatao. Hindi sa karatihan ng sulat. Hindi yung dating pagkatao, bagong pagkatao na. Magkakaroon ka na isang bagong pagkatao kay the epistles of Christ. We become the epistles of Christ. Tayo ang mga sulat ni Kristo. Hindi yung dating kasulatan. Sa mga nagsipagtiyaga, sa mabubuting gawa. Yung nagsipagtiyaga, ito yung talagang nagtitiyaga ka. Matiisin ka talaga. Pag kumikilos ang dating pagkatao, hindi, bago nila lang, patay na ako. Tinan nyo yung mga maraming bisyo. Bakit hanggang ngayon alipin ang bisyo? Nasa luma eh. Pero minsan nakokontrol nila na 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan. Hindi na ako maninigarilyo. Hindi na ako magdaalasing, hindi na ako magsusugal. Nakontrol lang 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan. Medyo malaganda na naman ang pakiramdam. Babalik na naman yung maninigarilyo na naman. Magsusugal na naman, bababae. Bakit? Lumang pagkatao eh. Pero pag ikaw nasa bagong pagkatao, hindi mo kailangan yung mga ritual dun eh. Sasabihin mo lang sa sarili mo, bago nila lang na ako, patay na yung dati eh. Ang bago ba, maninigarilyo pa, maglalasing pa, hindi na. Bago nga eh. So anong solusyon? Pananampalataya na bago pa. Walang ritual doon. Yung iba nga, bumibili pa ng fake na sigarilyo eh. Ihititin mo, uusok yun, nakakasama pa yun. May mga chemical yun eh. Minsan naman, nagke-candy. Ganun din, maaamoy mo yung sigarilyo eh. Tinakpan lang nung candy. O tapos, pipigilan niya sa bumabalik. Pero ang tunay na Kristiyano na bago, hindi na bumabalik yun. For good na yun. Nabubuhay na siya sa bago eh. Hindi na makakilos ang luma. Sa mga nagsipagtiyaga sa mabubuting gawa, sa paghanap ng kaluwalhatian at puri, na di pagkasira ay ang buhay na walang hanggan. So nakakatiyak ka ngayon na pag pinili mo yung bagong pagkatao, may buhay na walang hanggan ka. Pero kung pumapayag ka sa luma, delikado ka, malahini nga, baka datnan ka. Huwag mo sasadyain ang kasalanan. Ang pinapayagan lang ng Diyos na pinatatawad, yung hindi sumasadya sa kasalanan, you are a victim of sin lang. Hindi mo ka sumasadya. Alam mo ng kasalanan, sinasadya mo pa, delikado ka doon. Pag dumami yun, palalayasin ka. Dadapot ang mga palaaway, yung kumukontra sa Diyos. At ang mga hindi nagsisitalima sa katotohanan, disobedient. Kundi bagkus nagsisisunod sa kaliguan, ay ang kagalitan at kapuotan. Kapighatian at kahapisan. Ang bawat kaluluwa ng tao na gumagawa ng masama, ng Hudyo, unang-una at gayon din ng Griego. So, delikado ka. Basahin ko sa inyo yung danger doon, ha? Yung sa Proverbs 1. Merong grace period eh. Hindi katulad mo sa Old Testament, walang grace period ang Old Testament eh. Susunod ka lang sa mga utos-utos doon, ng mga magbabaka, paghain ng bato-bato, tatakpan lang ang kasalanan, lusot ka na. Pero itong panahon na ito, nilinis tayo ng dugo ni Kristo. Yun eh, minsan lang ginawa, hindi na uulitin. At yung pananampalataya mo at ang buhay mo at pag-asa, minsan lang din yun, hindi na uulitin. Pag na-miss mo yung buhay na yun sa impyerno ka na. Isang beses lang to, walang second chance. Walang ibinigay ang Diyos na second hope. Isang pag-asa, isang buhay, isang kaluluwa, isang espiritu. Wala nang pangalawa. Magsibalik kayo sa aking saway. Narito ang aking ibubuhos ang espiritu ko sa inyo. Sapagkat ako'y tumawag
at kayo'y tumanggi. Aking inuunat ang aking kamay, walang nakinig, kundi inyong inuwi sa wala ang buo kong payo. At hindi inyo inibig ang aking saway. Ako naman ay tatawa sa kaarawan ng inyong kasakunaan. Biruin mo yun, wala na eh. Tapos na yung awa ng Diyos sa'yo, binigay na sa'yo eh. Lahat ng awat pagtitiis ng Diyos, ibinigay sa'yo, pero ayaw mo pa rin eh. Pagtatawanan ka na niya sa araw na yon. Kasi binibilang mo Diyos mo, sarili mo, kaya ka pagtatawanan. Katulad ka ni Lucifer. Malakas ang loob na maging Diyos siya ng sarili. Kasi Diyos ka na ng sarili mo, hindi ka na sumusunod sa saway eh. Gusto mo yung sarili mo na lang eh. O doon ka pagtatawanan, sabi ng Diyos. Ako'y manunuya pagka ang iyong takot ay dumarating. Manunuya. Alam niyo ba yung nanunuya? Yung parang nambubuisit. Belat. Yung belat. Mga ano yun eh. Yung iniinis ka. Iinisin ka ng Diyos, biruin ko. Habang dumarating sa iyo yung takot, iniinis ka. Pagka ang iyong takot ay dumarating na parang bagyo, at ang iyong kasakunaan ay dumarating na parang ipo-ipo. Pagka ang hirap at hapis dumating sa iyo, kung magkagayon, tatawag sila sa akin, ngunit hindi ako sasagot. At saka ka pa tatawag, tapos na ang grace period. Kumbaga sa isinanlayan, merong tinatawag na redemption period, merong grace period, meron ano yan eh, tawag doon, maturity. Yung maturity date. Pag na-matured na yon, tapos na grasya, iilitin na yung nakasanla mo. Yun ang mangyayari sa'yo. Wala ka ng pag-asa, iilitin ka na. Nakuha ka na, kitaning ka na. Wala ng pag-asa. Hahanapin nila akong masikap, o tsaka pa hahanap ng masikap. Meron akong kakilalang ganyan eh. Nung araw, hindi siya masikap. Pero nung tumigil na, umalis na siya sa iglesia, at akala niya, nakabalik sa iglesia, ba naging masikap? Eh, sarili niya na yun eh. Pangalawang pag-ibig, yung unang pag-ibig lang. Ba't hindi mo ibinuhos doon sa unang pag-ibig? Ba't sa pangalawa? Eh sabi ng Diyos, unang pag-ibig eh. Iniwan niyo yung unang pag-ibig, kahit magsisikat bumalik ka sa unang pag-ibig. Eh kaso hindi na eh. Hindi aso ang Diyos eh. Matapos ka turuan at isinuka, hindi ka nakakainin eh. Imposible na makabalik pa yung mga isinuka. Hahanapin nila akong masikap, ngunit hindi nila ako masusumpungan. Sapagkat kanilang ipinagtanim ang kaalaman at hindi pinili ang takot sa Panginoon, ayaw sila ng aking payo. Kanilang hinamak ang buo kong pagsaway, kaya't sila'y magsisikain ng bunga ng kanilang sariling mga lakad. So kung ano yung ginawa mo, anihin mo. Yung panukat na isinukat mo, isusukat sa iyo. Kung ang ginawa mo, gagawin sa iyo. Amen.